Kung sa Supreme Court yan, napapagalitan na kayo eh. Puro kayo nag-iinarte dyan. So, ang ano ko lang, lalo na yung sa prosecution, pag nag-object, kahaba-haba na explanation. Kung ako alam nyo, ako nag-judge din ako ha. As COMELEC Commissioner and Chair of my division, I was a judge also. Quasi-judicial function eh. Kaya ako naka-robe din eh, di ba? Dapat pag nag-object ka lang. Hindi yung mag-object ka, kadami mo palitaniya ba? Which is precisely, it means that you don't know the basis of your objection. You should know the basis of objection. Number one, no basis. Number two, misleading. On cross-examination, misleading the prosecution witness. Ang hirap kasi para bang pati abogado ay nakikisabay na dito sa melodrama. Popularity race. Kay Miss Cathy naman po, meron pong inilabas na survey, unang-una, bago pa man itong impeachment trial, ang SWS, last March, kung saan 33% ng mga adult Filipinos satisfied kay BBM. Samantala, 54% naman ang kay Vice President Sara Duterte. Nitong June naman na survey ng publiko sa Asia ay sinasabing nasa 18% ang approval ni Marcos Jr., trust niya 12, versus 28 naman approval ni VP Sara, habang 26 naman ang trust rating ni VP Sara. Anong masasabi niyo dito na sa kabila po, kasi mahaba pa ito since itong naman nakalipas na ng mga taon itong mga aligasyon nila, persecution nila dito kay Vice President Sara, pero nananatili pa rin pinagkakatiwalaan ng pangalawang Pangulo, Ms. Cathy. Sa akin, alam mo, red flag yun eh, no? Kasi una, yung 12% na yan, isang senyales yan sa mga direct foreign investor natin na hindi mag-invest dito sa Pilipinas. Kaya walang pumapasok na bilyon-bilyong investment sa atin, no? Second to that, makikita mo rin doon na ang mamayang Pilipino ay nawawala na ng gana. Parang alam nila, yung mga tax na binabayad nila, ninanakaw lang. So, magkakaproblema rin tayo sa pangongolekta niyan. Kasi kung iniisip at nakikita mismong lantara na merong pagtatakip or pangungunsinti sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang bawat Pilipino ay mag-iisip, tama pa bang magbayad ako ng tax ko na ubod ng mahal? Dahil kung hindi ko naman nararamdaman alam mo yun, yung result or yung benefit ng pagbabayad ko ng tax, bakit pa ako magbabayad? Di, ibinibigay ko lang ito sa mga magnanakaw. Yung pangatlo is, of course, yung yung tiwala ng tao, di ba? Wala na talaga. So, mag-uumpisa na dyan din mag-collapse yung kampihan sa politika, lalo na palapit ang eleksyon sa 2028. At the end of the day, ang mangyayari niyan, simula pa lang ngayon, nakikita natin na hindi na halos umaangat ang trust rating ng presidente. Importante kasi sa isang leader na mayroong nagtitiwala. Kapag ito ay hindi umaangat at nakikitaan natin ng walang kapasidad talaga na mamuno sa ating bansa at hindi umaangat din ang kabuhayan or hindi gumagaan ang kabuhayan ng ating bansa, kailangan na talaga nating mag-isip ng mabuti at magbago ng ating ng destinasyon or hindi na natin pwedeng pagtakpan pa ito. Yung mga politician dyan, babaliktad yan. Kasi yung personal nilang interest na mismo ngayon ang kanilang uunahin. Kasi paano ka sasama sa isang leader or yung cabinet member, if I'm not mistaken, 50% din ang down. Just imagine, 50% wala sa yung tiwala ang mamamayang Pilipino. And ang sinasabi nga nila, yung ratio na sa 4 na Pilipino ay 3 ang walang tiwala, that's 74% na Pilipino ang nagtatanong na at nag-iisip na ayaw na nila ang nangyayari dito sa ating bansa na hindi nila nagugustuhan. Tsaka kaliwat kanan na rin po yung mga kilos sa protesta, nananawagan pa rin sa transparency, accountability, paglaban sa mga injustices ng kasalukuyang gobyerno. Yes, actually nandun kami dun sa rally by accident. Naging naging host kasi binaha yung mag-host, no? Kahit si Mama Bing dumating dun kasi kahit may sakit, no? So ako, sa akin talaga, nakita mo doon kahit umuulan, bumabagyo, hindi sila umalis. Marami dyan nagsasabi na nakakapagod ng mag-rally, pero hindi lahat pagod.
Mas pagod na tayong maghirap. Opo. Yeah. Bago lang tayo pumasok sa Senado kasi nag-uumpisa na yung impeachment trial, huling mensahe nyo na lang po, Attorney Guanzon, lalo na sa mga Pilipinong nakaabang dito sa medyo mahaba-haba pa. Sabi nga ni Presiding Judge, posibleng sa November. Sabi naman ni sa SP Gatchalian, posibleng umabot ng February itong impeachment trial. Napakagastos naman ito, kompanyero. Napakagastos naman ang impeachment trial na ito. At ang pinagsusuri ay 129 million na confidential fund. Pero ang gusto ko po talaga makita dito ay ang neutrality, fairness at impartiality ng presiding officer. Kasi dyan po nakasalalay kung ang ebidensya nila ay magiging admissible o pwedeng papasukin o tanggapin ng Senado o kaya inadmissible. At kung admissible man ay ano ang kanyang weight o kredibilidad. Kasi napansin ko pag may camera talaga, nag-iinarte itong mga ito no? Ang grandstanding na yung mga abogado May pabisaya-bisaya pa yung isa ba? Yung unnecessary na yung mga ginagawa ng mga abogado na yan. Kung titingnan mo yung impeachment na Chief Justice Corona, yun ang impeachment na trial na pakagaling ng mga abogado. Siyempre, grabe yung professor ko, si Justice Serafin Cuevas. Nandun. Si Senator Miriam Defensor Santiago, nagtatanong, yun. Dapat naman po, sana, hindi naman sa tinuturuan ko itong Senate Presiding Officer Jesus Cordero dahil nakababata po siya sa akin sa UP College of Law. Pero ang tingin ko lang, sana, wag nang payagan ng mga lawyer na mag-manifestation. Kasi trial na yan Exactly. Yung dapat lahat ng manifestation nyo, ginawa nyo na nung simula. At kung ano pa man ang gusto nyo, ilagay nyo na sa closing statement nyo. Bakit in the middle of the trial, nagmamanifestation kayo? Tapos yung mga, that should no longer be allowed. Because if that is allowed by the presiding officer, it allows them to insert their opinions in the record, which can influence the senator judges and the public. Ang ano ko lang dyan, on both sides wag nga kayong mag-asaran-asaran dyan kasi nagmumukha kayong mga ano ba ito? Laro ba ito? Pag-asaran pa kayo dyan? Kung gusto nyo ng asaran, dapat debate sa kalye. Hindi dapat sa husgado. Kung sa Supreme Court yan, papagalitan na kayo Puro kayo nag-iinarte dyan. So, ang ano ko lang, lalo na yung sa prosecution, pag nag-object, kahaba-haba na explanation. Alam nyo ako, nag-judge din ako As COMELEC Commissioner and Chair of my division, I was a judge also. Quasi-judicial function kaya ako naka-robe din di ba? Dapat pag nag-object ka lang. Hindi yung mag-object ka, kadami mo palitaniya ba? Which is precisely, it means that you don't know the basis of your objection. You should know the basis of objection. Number one, no basis. Number two, misleading. On cross-examination, misleading the prosecution witness. Ang hirap kasi para bang pati abogado ay nakikisabay na dito sa Melodrama. popularity race. So, ang request ko lang, lalo na kaming mga abogado na ayaw na namin yan ng mga ano nyo dyan, mga inarte nyo ba? Kasi we also want to see the evidence di ba? Pero tama naman yung, kunyari, sinabi may nagtanong pa Etong NBI na agent ba yun? Na forensic? Opo. Hindi ko alam kung pinisent yun as expert witness Kasi wala akong narinig na offer ng attorney ng prosecution na, Your Honor, I offer the testimony of NBI agent so and so as an expert forensic witness. Pero kinwalify niya, ilang taon ka na dyan, ilang seminar ka na, nakaseminar naman daw siya ng 2 buwan. Which makes him daw an expert. 2 buwan daw siya sa forensic. So, kung hindi mo siya kinwalify as an expert witness, hindi ka pwedeng mag-leading questions. Kasi ang expert witness, pwede mong tanungin ng,
Sagot ka lang ng yes or no. At tatanungin mo siya ng questions na leading to the answer that you like. For example, yes, di ba? Hindi ba, in your opinion, talagang may threat ito? Yan, Opo. ganyan. So, pag hindi mo yan siya pinisent as expert witness, hindi mo siya pwedeng tanungin ng mga ganyan. Kaya, nag-o-object yung defense counsel. Nag-o-object siya. Ayan, hindi yan naintindihan ng ibang tao eh. Yung may rules sa mga ganyan, ito pa. Tinanong pa yung NBI agent, is this threat conditional? Kasi kung hindi naman si BP Sara, hindi naman siya pinatay, hindi naman mangyayari yung sinasabi niyong threatening words niya. Correct. Sabi niya, it is absolute. Opo. Anak ng... Alam mo, kumpanyero, ang hirap naman ng ang NBI agent na nagde-define ng ating ng legal parameters NBI agent na hindi abogado, sasabihin sa atin na absolute yung threat? Maniniwala ba tayo dyan? Opo. Yan ang dapat po kasi inaklaro na natin yan sa mga usap-usapan natin kasi ang tao parang, "Hoy, ano ba yan?" Saka yung tumulo yung sipon niya, mga anak, mga kababayan, hayaan nyo na yan siya. May sipon siya, di ba? So, ang ko lang, mag-focus tayo sa evidence. Hindi ba? Magaling naman yung mga, generally, abogado. Huwag lang yan si Congresswoman Luistro kasi obvious naman na, hindi na yung paggalingan ang gusto niya eh. Opo. Ang gusto niya, politika eh. No? So, dapat walang Attorney? politika, pagalingan lang. Opo.